nung nangyari, yung nag-breach yung contract, in-stop yung contract hanggang dito na lang, tapusin mo na lang yung remaining ng mga video na ipopost mo, then okay na. Yun lang naman yung sinabi, pero in-exage niya. Namin. Madam, wala na po kasing pera si Pukirat. Okay lang po ba na tapusin niya na lang yung video, wag yun na siyang pagbayarin? Kasi po, ang laki ng babayarin niya, kalahati, Okay lang po ba? O sige, mag-post na lang siya. Yun, pinost ko yun. Magbayad, kung gano'n naman talaga. Okay po, sige po. Thank you, madam. O, di ba na? Alam mo yan. Kita tawag na. Pag magla-live, di ba? Pag magla-live, magkasama tayo minsan. Pero hindi ko alam na may iba kang trabaho na inoohan to the point na hindi ka na nakakapunta kasi syempre, hindi ko naman alam na magkasama pala tayo tapos may iba ka pang tinanggap na trabaho. Eto pa, nagla-live na tayo nun ha. Sinabi mo na may kasama ka. Nay, may kasama ako nasa baba. Sino kasama mo? Nay? Di ba? Bakla feeling. Okay. Yung sinabi niya na kasama ko sa baba is totoo naman na nakaka-emehan ko yon. Nakilala ko siya sa online din, dito din sa TikTok, na parang naging fan ko din siya. Nakilala ko siya. Ito hindi naman dapat to i-bring up. Pero ito yung mismo sinabi niya, yung recent issue nila ni Ernalyn. Yung issue nila, naiinis siya kay Ernalyn kasi tinidor siya ni Ernalyn kasi hinarot ni Ernalyn yung jowa niya. Hindi jowa, yung jowa-jowaan. Which ito yung totoo. Ginawa niya din sa akin yon last year. Sa mismong sinasabi niyang lalaki ko na yung nakasama ko. Alam yung ginawa, nag-bar kami. Pag bar namin, party-party na lasing ako, umuwi ako, sumusuka na ako kasi hindi ko na talaga kaya, umuwi ako sa hotel. Sa condo ko, yung ginawa niya, dinala niya yung lalaki sa condo ni Perlas at kinaumagahan, doon sila. Dalawa. Pero, di ba, hipokrita, ayaw niya daw ng ganon, ng nilalandi yung niya. Pero ginawa niya sa akin yon. Hindi ako nagsalita. Wala akong sinabi. Pero hindi na dapat yun pero grabe. Diba? Ayaw niya daw ng ganun. Pero ginawa niya sa akin last year. Diba? Tapos ako pa yung gagawing mali. Ako pa yung mali na parang ganito. Ayaw palang ginagawa sa'yo. Ba't ginawa mo sa akin dati? Hindi ka nakarinig ng salita. Hindi ko siya... Wala siya narinig. Wala. Kasi wala akong... Doon ako nakakita rin sa kanya eh. Wala akong power. Diba? Malandi ako, malandi ka din naman. Diba, malandi na tayong lahat. Sobra na. Diyos ko po. Di bawal umakyat. Kasi nga, limited. Ayan na, bawal umakyat. Tao alam mo din yun. Pero ipinilit mo. Sabi mo, totoo ba na hindi na pwedeng umakyat? Oo, totoo, pauwiin mo na. Kasi nga, hindi naman pwede talaga. Pakinggan nyo. Kahit ipilit natin, hindi pwede. Di ba, alam mo yon? Okay. Pero, sinabi mo, pinauwi mo na, pinag-antay mo ng 3 oras sa baba. Tapos, may live pala kayo sa ibang brand. Okay. Nung sinabi kong pinag-antay ko yung lalaki ko sa baba, hindi ako nagsabi na mag-antay ka dyan. Sinabi sa akin ng lalaki na dito lang ako mag-aantay kasi sasamahan pa kita sa live, sa next live mo kasi alam niyang mapapagod ako sa live namin the next time. Yung live namin na yon is kay Ma'am Hera. Yung live namin kay Ma'am Hera, nagsabi naman sa akin si Ma'am Hera na kung humabol ka na lang sa live natin kung kaya mo pa kasi sayang din. So ako, kaya ako mag-multitask kasi kailangan namin ng pera din naman kasi sila mama kailangan namin ng pera sa bahay, kailangan ko mag-earn. So lahat ng mga pagkakitaan, lahat ng mga extra, which is hindi extra si Ma'am Hera, may contract ako doon. Pero nagsabi mismo si Ma'am Hera at yung assistant na kung may time ka or pwede mo pang humabol ka na lang. Kasi namin yun mga, 8 live or 7, mga ganun-ganung eksena. So humabol ako, nakahabol naman ako, nakaisang oras pa ako na live doon sa kay Ma'am Hera. Tapos tinuloy-tuloy ko na lang din, tapos hinahabol ko na lang yung oras para yung continuation na lang. Ganun yung nangyayari. Okay? At saka anong masama doon kung kaya mo namang mag-multitask sa mga bagay-bagay, kung trabaho naman, kung kaya pa na energy mo, ituloy mo kasi pera yun eh, tsaka kikita ka dun eh, di ba? Sayang yung blessing. Same time, yung live mo, pero hindi ka na umabot kasi nga, nandun ka sa akin, mali. Ka sa isang Umabot ako nun. Okay, bumaba ka, nandun yung lalaki, pumunta kayo sa isa pang trabaho mo, which is
lang yung live nila, end na. Ganun ka ka-unprofessional. 15 minutes kang papasok, samantalang yung mga kasama mo, 3 oras nang nagla-live. Ang rason mo, galing kasi ako sa isang trabaho ko eh. O di ba, bakit tinanggap mo yung trabaho na yun kung meron ka pa palang trabaho na hindi mo naman magagampanan ng maayos? Mag-isip ka bakla. Pati maliliit to problema, sasabihin ko na rin kasi gano'n na rin naman eh, di ba? Diba? Na parang Yung mga dapat sa... maliit na problema na hindi na dapat binibring up, which is yung starting point ng problema na to is yung na-call out niya ako sa politics, which is yung content ko, which is mali yung context ko doon, at nag-apologize ako. Doon lang nagsimula yun, binibring up nila lahat ng mga mali ko, lahat ng doon, yung issue ko dito, yung issue ko doon, yung mga past issue ko, bibring up nila lahat yun. Para ako yung maging masama. Ako yung maging masama sa mga mata ng tao. At sila yung okay. Ganun yung gusto nila. Nag-repost ako. Nakikita niya, nag-repost ako. Nakikita niya and all. Nag-chat sa akin sa Sasabol. Ito. Hindi ko ipapakita yung chat namin Pero, ano lang. Kasi, may privacy naman. Ito. Wait lang. Nanginginig ako. Ito. Yung issue namin before pa lang. Yung iniinsulto nila ako sa vlog nila. Pero ito. Wait lang. Ito. Nung nag-vlog sila na kay Salasalge, kinall out, wait lang. Sana ba yun? Ito lang pala. Sabi ko, ikaw ang gawin mo, manahimik ka na lang, continue mo na lang, lahat ng ginagawa mo, para di mo na lang sila isipin, magpaka-busy ka. Tapos sabi ko kasi sa wall na appreciate kita, sabi ko sa kanya. Sinasabi nila dito, kahit minsan sinasabi nila dito, ganito ka na, ganyan ka na. Oo, may pagkaugali ka din kasi talaga tapos nag-joke kami. Sis, laban tayo. Kaya naiintindihan kita. Kasi hindi naman lahat perfect, maging grateful na lang. Cut off mo na lang if ever. So ako, tigilan na lang daw yung mga issue na mga nangyayari. Kasi sabi niya, balik na lang tayo sa pagiging patawa, balik tayo sa mga masayang araw lang, masasaya lang. Sabi ko, okay, nag-stop ako gumawa ng content, nagpaka-busy ako, hindi ko sila minind, wala ako, never even post, never kung ininsulto si Stella Salge, never kung ininsulto si QD, never kung sinabi, basta kahit sinasabi nila ako, pangit, maligo daw ako, mabaho daw, mukhang aso daw, lahat yon nakikita ko sa sinishare post nila. Pero ako, never nyo ko nakita na ininsulto ko sila. Never nakitang binadishing ko sa QD. Never nyo nakitang ininsulto ko yung mga face nila kahit hindi naman grabe yung mga... Never. Kasi ayoko yun. Hindi ako ganun. Sabihin ko lahat para maintindihan nyo din kasi nga hindi naman kayo nakakaintindi yung iba.